Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Rolando Espinosa, naging alkalde ng Albuera sa Leyte noong taong 2016. Pero bukod sa pagiging mayor ay napag-alaman din na meron pala siyang 3 bahay at isang hotel sa Albuera. Noong 1 ng Agosto 2016, pinakiusapan ni Noy President Rodrigo Duterte na sumuko na si Espinosa at ang kanyang anak sa loob ng 24 oras dahil sa mga kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Ipinag-utos niya sa mga pulis na arestuhin ang mga ito at paputukan kung sakaling manlaban. Voluntaryong sumuko si Espinosa kay Bato de la Rosa noon. Hinikayat din ito na sumuko na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa at inamin mismo nito na sangkot ito sa mga transaksyon na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot na may standing warrant of arrest. Itinanggi pa noon ni Espinosa na gumagamit siya ng pera mula sa droga sa kanyang pangangampanya. Lumapit si Espinosa sa mga otoridad dahil na din sa mga natatanggap nitong pagbabanta sa kanyang buhay. Noong Oktubre ng 2016, nadiskubre na may mga ipinagbabawal na gamot ang ilan sa kanyang mga bahay. Nang sumunod na buwan, Nobyembre 5, naril si Espinosa sa loob mismo ng kanyang selda sa Baybay City Provincial Jail na siyang ikinamatay nito. Mariano Blanco III, siyang alkalde ng bayan ng Ronda sa Cebu mula taong 2010. Taong 2017 nang kaharapin niya kasama ang kanyang mga opisyal ang kasong graft mula sa Sandigang Bayan. Subalit nakapagpiyansa ang mga ito. Oktubre ng parehong taon, napag-alaman din na kasama siya sa mga nasa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikalima ng Setyembre nang pasukin ng 4 na mga hindi nakilalang mga kalalakihan ng mayor sa kanyang mismong opisina at pinabaril. Sinubukan itong dalhin sa ospital subalit hindi na din umabot ang alkalde. Reynaldo Paruhinog, siyang alkalde noon ng Ozami City sa Misamis Occidental. Kabilang siya sa mga listahan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa mga transaksyon ng mga ipinagbabawal na gamot. Tinanggi ni Paruhinog ang mga akusasyon na ito subalit matibay ang ebidensya laban sa kanya lalo pat may mga naglabasang mga testigo. At 30 ng Hulyo 2017, kasama ang kanyang asawa, kapatid, pamangkin at mga tauhan ang ina-push sa isang raid sa kanilang mismong lugar. Nanlaban umano ang mga ito dahil sa gagawing search warrant ng mga otoridad. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Alex Lubigan, Vice Mayor sa 13 Martires sa Cavite. Hindi umano kabilang si Lubigan sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte subalit ang kanyang administrasyon ay napalibutan ng mga aligasyon ng korupsyon at iba pang mga opisyal ng lungsod. Bagong eleksyon noong taong 2016, patong-patong na kaso ang sinampa laban sa kanya 10 ng mga kasamahan niya sa opisina. Ika-7 ng Hulyo 2018, habang lulan siya ng kanyang pick-up, nilapitan sila ng isa pang sasakyan at agad silang pinaputukan sa harap mismo ng isang Korean hospital ng kanilang bayan. Arsenio Agustin, Mayor sa bayan ng Marcos sa Ilocos Norte. Ika-3 ng Hunyo 2017, matapos inspeksyonin ang isa niyang proyekto sa kanilang bayan, pabalik na ito sa kanyang sasakyan nang bigla na lamang itong lapitan ng isang hindi nakilalang lalaki at binaril siya sa ulo. Joven Hidalgo, Mayor sa Balete sa Batangas, Hulyo 2017, habang nanonood ito ng isang basketball game sa plaza, nakatabi lamang ng istasyon ng pulis ay nilapitan ito ng isang hindi kilalang lalaki mula sa kanyang likuran at bigla na lamang binaril sa ulo. Dinala din ito sa pinakamalapit na ospital subalit hindi na din nagtagal ang kanyang buhay. David Navarro, alkalde sa Clarin sa Misamis Occidental, kabilang na naman sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa isang meeting si Navarro sa isang hotel kasama ang iba pang mga lider ng Misamis Occidental. Nakasuhan si Navarro dahil sa pananakit nito sa isang lalaking masahista matapos siyang matanggihan na mabigyan siya ng babaeng masahista. At nang bigyan naman ito ng babaeng masahista ay pinilit niya umunong bayaran ng babaeng ito upang siya ay paligayahin. Nakuhanan sa CCTV ang pananakit ni Navarro sa babaeng masahista sa parehong hotel.
Taong 2019 nang harangin ang kanilang sasakyan na magdadala sa kanya sa isang inquest proceedings. Naging mabilis umano ang mga pangyayari hanggang sa makita na lamang ang alkalde na duguan at nakahandusay na sa kalsada. Muhammad Limbona, mayor sa bayan ng Pantor sa Lanao del Norte. Dati lamang isang security guard sa isang eskwelahan bago niya pasukin ng politika noong taong 2007. Noong taong din iyon ang masangkot ang kanyang pangalan sa pagkakapaslang ng dati din nilang vice mayor. Ika-29 ng Disyembre 2016, kasama ang kanyang asawa, anak na babae at dalawang security escort ay sila sa kanilang sinasakyang SUV. Nadala naman sa ospital si Limbona subalit hindi din ito nagtagal. Nakatakas ang kanyang anak at asawa habang sugatan naman ang kanyang mga security escorts. Antonio Halili, siyang alkalde ng Tanawan City sa Batangas mula taong 2013 hanggang 2018. Kilala si Halili sa matapang nitong pagharap sa mga isyu sa kanilang lungsod na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Sa kanya din nagsimula ang isang kampanya na Walk of Shame na kung saan ang sino mang mapatunayan na may kinalaman sa droga ay ipinaparada niya sa kanilang lungsod na may karatulang nakasabit sa kanilang katawan at may nakasulat na isa akong pusher, huwag tularan. Subalit kinalaunan ay lumabas din na may kinalaman din ang alkalde sa mga aktibidad na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot na kanyang mariing itinanggi. Ika-2 ng Hunyo 2018, habang nasa flag raising ceremony sa kanilang munisipyo, isang bala ng baril ang tumama sa kanyang dibdib nang hindi nila alam kung sino ang gumawa nito. Ayon sa lumabas na ulat noon at ayon mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpapanggap lamang umano si Halili na kontra siya sa ilegal na droga pero ang katotohanan ay sangkot din siya dito. Jackson D., Vice Mayor sa bayan ng Roxas Oriental, Mindoro. Hindi umano siya kasama sa mga listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte subalit noong taong 2017, habang ito ay nagpapalinis ng kanyang sakyan ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at binarito sa ulo. Nakatakas ang salarin lula ng isang motorsiklo. Ferdinand Bote, Mayor ng General Tino sa probinsya ng Nueva Ecija. Noong Hulyo ng 2018, habang paalis si Mayor Bote mula sa National Irrigation Administration Office sa Cabanatuan City, ay nilapitan ang kanyang sakyan ng isang riding in tandem, tsaka ito malapit ang pinaputukan ng baril sabay takas ng mga sospek. Loyal supporter umano si Bote ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at walang kinalaman sa ilegal na droga. Ang itinuturong dahilan umano ng pagpaslang sa kanya ay dahil sa isang proyekto na may kaugnayan sa Minalungaw National Park. Samsudin Di Maukum, siya ay naging alkalde at pinamuno ng bayan ng Datu Saudi Ampatuan sa probinsya ng Maguindanao mula noong taong 2013. Pinasok niya ang magulong buhay politika matapos siyang hirangin bilang bagong mayor ng bayan ng nooy Vice Governor na si Ismael Mangudadatu taong 2012. Sa kabila ng maraming taong sumusuporta at humahanga noon sa alkalde, kasama si Samsudin Di Maukum sa mga government officials na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noon ng mga taong sangkot sa paggamit o pagbenta ng ipinagbabawal na gamot. Dahil dito, noong Oktubre ng taong 2016, isa siya sa mga napatay ng pagbabarili ng kanyang grupo habang binabagtas nila ang barangay Balatukan, North Cotabato, bandang alas 4:30 ng madaling araw. Sa kasamang palad, kasama ang alkalde sa 10 taong namatay sa tama ng mga bala. Ayon sa mga lumabas na ulat noon, ang convoy ng alkalde ay may daladalang mga ipinagbabawal na gamot na planong ilipat sa ibang lugar o dalhin sa kung saan man. Pinatigil umano sila sa isang checkpoint. Marahang binuksan ng bintana ng panig ni Di Maukum ang kanilang mga sakyan nang tsaka nila pinaulanan ng bala ang mga nagbabantay sa naturang checkpoint. Subalit dahil sa mas lamang ang bilang ng mga pulis na nakatalaga sa checkpoint, hindi umubra ang dami ng kasamahan ni Di Maukum kaya din hindi sila nakaporma.